Tinututukan ng Agriculture Department, katuwang ang ibang mga ahensya, ang pagbabantay ng presyo sa mga pangunahing pamilihan. Presyo ng ilang bilihin ngayong nagsimula na ang Holy Week. Alamin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Nagsagawa ng Special Joint Price and Supply Monitoring ang Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry, Food Terminal Incorporated at Philippine National Police upang mabantayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Kabilang sa mga binabantayan ang presyo ng bigas, gulay, isda, manok at baboy, kasabay ng pagtitiyak na walang labis na patong sa presyo sa kabila ng kasalukuyang krisis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Agriculture, bagamat may nakikitang pagtaas sa ilang produkto, hindi ito nangangahulugan na dapat doble rin agad ang itaas sa pamilihan. Although nakikita natin may epekto talaga, pero hindi ho dapat automatic na madodoble yung presyo kasi it's just a parte lang po yun ng pagpuproduce natin. Sabi pa ng DA, hindi pa ganap na nararamdaman sa ngayon ang buong epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil ang ilang ginagamit ng ating mga magsasaka ay nabili noong mga nakaraang buwan pa. Inaasahan naman na makikita ang posibleng epekto nito pagkatapos ng darating na harvest season sa Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaya nakafocus na rin ang mga ahensya sa paghahanda ng subsidy para sa mga farmer na pinakaapektado ng dagdag gastusin. Nilinaw din ng DA na ang paggalaw ng presyo ng gulay ay mas nakadepende pa rin sa demand at supply at hindi pa maituturing na direktang bunga ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Gusto natin sanang iparating sa ating mga kababayan na kung may makita po sila talaga na pang-aabuso, yung talagang mataas po talaga yung presyo, bukas naman po ang DA sa mga pwede po nilang isumbong sa amin. Sa kabila naman ng matatag na presyo ng ilang bilihin, aminado ang ilang vendor na matumal pa rin ang bentahan ngayong linggo ng mahal na araw. May ilang mamimili naman na nagsabing swerte sila sa presyo ng isda dahil mas mura ito sa ngayon, kabilang ang galunggong na nasa 50 piso kada isang tumpok at tilapia na nasa 100 piso kada tumpok. Pero ayon sa mga nagtitinda ng karne, ramdam na ang pagtaas sa gastusin mula feeds hanggang transport cost na nagtutulak ng presyo sa kanilang bentahan. Ang liempo na dating 350 kada kilo, ngayon nasa 390 na, pero kinakailangan pa ring ibigay ng mababa. Sa kabila nito, may mga vendor naman na pilit pinagkakasya ang presyo at dami ng produkto para hindi mapabayaan ang mga suki, lalo na ang mga may limitadong budget. Pag kung gano'n lang yung pera nila, tapatan natin ng gulay. Kung kulang yung pera nila, tatapatan natin para meron din silang kumakain, di ba? Ganun lang yun. Ang mga hindi naman maibentang gulay, dinidiskartehan na lang ng pagbenta, tulad ng tinatawag na bahay kubo, mga pang-chapsuy, pansahog, pangpakpet at iba pa. Tiniyak naman ng DA na patuloy na babantayan ang mga presyuhan sa merkado para mabantayan ang galaw ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili sa harap ng mga posibleng dagdag gastusin sa mga susunod na buwan. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.